Na po tayo sa ating mga famous economists. Mag-proceed na po tayo ngayon sa mga tinatawag natin na basic economic activities. Okay? So teachers, no, actually nabanggit ko na po ito sa inyo at naituro na po ito sa inyo. We have production, no? Ano po 'yon? We have production, allocation and consumption. No, production, alokasyon at pagkonsumo in Filipino. So umpisahan po natin, talakayin po natin isa-isa, no? Number one, we have production. Kapag sinabi po natin production, basically, no, ito po yung proseso ng pagko-combine ng mga input para makagawa ng output. Ano po yung tawag sa mga input? Ito po yung mga tinatawag na factors of production. Sorry po, no? Ayan, ito po yung mga tinatawag natin na factors of production. Apat po yan. O, dapat clear po sa atin yan. Yan po yung ating, no? And by the way, ito po, ano po yung ginagamit na term pala? Ano po pala yung ginagamit na term ng, ng board exam sa mga ito? Sa mga factors of production. Ito po yung mga tinatawag niya na, take note of these teachers, productive resources. Okay? Again, productive resources. Yan po yung ating land, capital, labor, and entrepreneur, no? At madali lang kung i-identify kapag po land, no? Ito po yung basically, no, madalas maintindihan nila, ito yung land kung saan mo itatayo yung negosyo o yung ano mo, no, yung venture mo, no? So land, this is to clarify na hindi lang po yung mismong lupa. Kasama na po sa land, this is what you see. Ano po ito? This is what you see or what belongs to the natural resources that we have. Halimbawa, mga puno, ganyan. Bahagi pa rin po yan ng land. Okay? Wood, ayan. Bahagi pa rin po yan ng land. Mga prutas, gulay, bahagi pa rin po yan ng land, no? O ito kapag tinanong ng board exam, yung pong fish o yung isda, land pa rin po ba yan? Ang sagot po, yes po, no? Bagamat yung fish ay wala siya sa land, pero bahagi pa rin po yung fish ng natural resources, so may tuturing pa rin po natin siya na land. Ano pa yung halimbawa nito? Ginto, yung mga mineral, ganyan, okay? And then yung atin naman pong capital, ito po yung mga man-made capital. At kapag capital po yung pinag-uusapan natin, hindi lang po pera ha. Meron po tayong mga fixed capital at meron po tayong mga circulating capital. Pag sinabi po nating fixed capital, ito po yung mga hindi madaling maubos. Kapag po circulating, ito po yung mga madaling maubos. So bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Halimbawa, ang business mo ganito, ang business mo ay ikaw kunwari ang may-ari ng Grab. Wow. Ikaw ang may-ari ng Grab tapos ikaw na rin yung may-ari ng mga kotse. Aba, perfect ka diyan, no? Bali, ano yung fixed capital mo doon? Hindi madaling nauubos yung ano, yung kotse, di ba? Yung kotse bahagi siya ng fixed capital. Ano yung madaling maubos na lagi mong pinapapalitan araw-araw? Yung circulating capital mo ay yung gasolina. Ganun po 'yon, no? So when we talk about capital, ito po yung and by the way, no, masasabi po ng iba, yung gasolina, especially the unprocessed ones, bahagi pa rin po ng land, it can fall under land and capital, no? So sige, going back, kapag po capital, again, madalas ito po yung mga equipment, the machineries, the tools that we have. Halimbawa, pandesal. Kapag gumagawa ka ng pandesal, ano daw po yung capital mo? Of course, yung oven. Yung mga tipong ganyan, no? Yun po yung mga yan po yung mga pangalawang productive resource na meron tayo, yung capital, ano? And then we also have labor. Ito naman po yung, of course, ito yung lakas paggawa. At kapag po labor yung pinag-uusapan, we have two types of jobs, no? Two types of jobs normally classified under two, yung ating blue collar jobs tsaka white collar jobs. Oy, madami po ditong nabibiktima kasi napakadali ng konsepto pero kapag dating ng board exam, dahil siguro sa sobrang kaba o kaya dahil sa pag-over-review, nakakalimutan nila, no? Tandaan po natin yung blue collar jobs, ito po yung more on skills yung ginagamit. Sino po yung mga halimbawa nito? Yung mga karpintero po natin, yung mga construction worker, ganyan, no? Yung ating mga maintenance personnel. Yung mga white collar jobs naman po, ito po yung mga mas intellect po yung ginagamit kaysa skills. Ano po 'yon, no? Ang mga teachers, bahagi po sila ng white collar jobs, no? Ano pa po? Ano pa po yung white collar jobs? Pagiging engineer, ayan. Nagso-solve yung mga 'yan. Ano pa? Mga doktor, ganyan, no? Psychologist, ayan, no? So yan po, no? Yan po yung ating blue collar and white collar jobs. Para hindi po kayo malito teachers, no? Para hindi po kayo malito, tatandaan ninyo na ang white collar, no? Ang white collar
Ano po ba, 'no, ano po ba ang kulay ng coat ng isang doktor? Ang kulay ng coat ng isang doktor ay puti, 'no? At ano ang doktor, madalas po ba skills ang ginagamit niya o madalas na intellect? Of course, intellect po muna, 'no? So, ibig sabihin kapag white intellect, 'no, ay yun yung madalas na ginagamit po na ano, para hindi malito. Anong kulay ng coat ng doktor? Kasi alam naman natin na intellectual si doktor, 'no? Anong madalas na kulay ng coat ni doktor? Puti. So, white collar job po 'yan. And lastly, bahagi po ng ating productive resource, ito yung ating entrepreneurial skill, no? Entrepreneurial ability. Yun po yan, no? Sige. Proceed po tayo dun sa ating tinatawag na allocation, okay? Basically, no, sa madaling sabi, ito po yung management and distribution. But sige, tingnan po natin. Lagyan natin ng the definition, no? Allocation in economics refers to how resources are distributed to the people who desire the resource. Yun lang po yun. At dito na po mapag-uusapan yung different economic systems that we have. Actually, meron po tayong kapitalismo, komunismo, sosyalismo, pasismo, pero napansin po natin ang madalas na ginagamit, no, ng board exam ay itong mga terms na ito. We have the traditional economy, we have the command economy, market economy, and mixed economy. Pag-uusapan po natin sila isa-isa, no? Pag sinabi po nating traditional economy, ito po yung sistema na kung saan yung mga customs, yung history, and yung mga time-honored beliefs, ito po yung mga pinaprioritize, no? Ito po yung mga nag-guide sa economic decision ng mga tao sa kanilang production, ganyan. At kapag ganito ang madalas na ini-example po sa mga estudyante. Halimbawa, no, ang mga nasa Ifugao, sa tingin natin ano yung pag-usapang ekonomiya, ano yung dominante sa kanila? Traditional economy, syempre nasa kanila ang Banawe Rice Terraces, no? Ibig sabihin, ang pinakapunto ng kanilang ekonomiya, agrikultura kasi yun yung naibahagi na o naipasa na sa kanila ng kanilang mga kanununuan. Ayan, no? And then of course, you also have command economy, itong pangalawa. Sa command economy po, yung society dito, yung gobyerno, siya po yung nagmamay-ari ng mga resources o ng mga factors of production na tinatawag. Again, yung gobyerno, siya po yung nagmamay-ari. Not necessarily gobyerno. Paano ba siya tinatawag sa iba? Yung mga Central Planning Authority. Ay, oo, yun yung tawag ng iba. Imbes na pamahalaan, they have their Central Planning Authority. Social, no? Yun po daw yung may-ari ng kanilang mga resources, particularly yung mga factors of production na nabanggit kanina. Kapag naman po market economy, ito naman po yung kabaligtaran ng command. Pag sinabi po nating market, ang may-ari naman po ng mga resources, yung mga private individuals. Okay po? And then, no, ang ating mixed economy, ito yung pang-apat, basically, ito po yung pagkakamix ng iba't ibang elemento ng mga different economic systems na nabanggit. So yan po yung apat, no, na economic systems na lumilitaw po sa ating board exam in terms of allocation. And lastly, sige nga po, o review po natin. Nagkaroon na tayo ng production, nagkaroon na tayo ng allocation. Ano po kasi yung next? Ang sagot po natin ay consumption. Proceed na po tayo ngayon sa consumption. Basically, as you know it, ang consumption, ito na po yung pagbili mo, ito na yung pag-consume mo ng mga produkto o ng serbisyo. At dito po natin na pag-aaralan yung mga katangian ng matalinong mamimili, ganyan, no? Mga karapatan ng mamimili, mga tipong ganyan. Pero of course, the board exam would not necessarily ask those. Ang kailangan na lang po natin tandaan dito, ito na po ang pinaka-famous, ang pinakamahalaga sa mga legislations in view of consumption, yung ating RA 7394. Pakisulat po dyan, RA 7394, ano po yun? This is the Consumer Act of the Philippines. Ito po yung mga pumoprotekta sa mga consumer, no? Sa kanilang or in view of sa kanilang mga karapatan. So yun po yun, no? Yun po yung mga bahagi. So makikita nyo po dito, sige try po natin siyang i-zoom. Makikita nyo po na bahagi po ng ating RA 7394, ayan, protection against hazards, protection against deceptive, unfair practices, provision of information, provision of rights and means of redress, involvement of consumer in the formulation of social and economic policies. So basically, ito po yung nagtatanggol sa mga consumer. Okay? So pag tinanong po ng board exam, alin daw po yung legislation
legislation na nagtatanggol sa karapatan ng mga consumer? Ang sagot po natin dyan is the Consumer Act of the Philippines, RA 7394. Again, yung RA 7394. Paano po natin maaalala ito, no? Bigyan po natin siya ng clue. Ay, no, nakita mo, no? Nasa grocery ka, nakita mo na ang tsokolating binibili mo tag 73 lang. Kaya naman naengganyo kang bumili. Pagdating mo sa cashier, 94 na ito. Di ba? Magrereklamo ka ba? Of course, sang-ayon sa Consumer Act of the Philippines, magrereklamo ka syempre. Hindi po pwede yung ganon, no? Ano yon, violation on price tag. Uy, di ba? So again, 7394, madaling maunawaan at madaling ma-memorize. Yan po, okay? So bakit ko po tinakil ang three economic activities? Ulit-ulit po ito, teachers, kung mapapansin nyo, no? Bakit? Dahil ang natanong po ng previous board exam ay ganito. Which among the following is not no primarily tackled in economics? Parang ganon. Ito po yung mga choices: production, allocation, consumption, o competition. Kung hindi ka po nag-aral ng economics, di mo po alam ang isasagot. Pero ngayon, since naalaman nyo na po yung three basic economic activities, ibig sabihin ang sagot doon, competition. Yun yung nawawalay sa grupo dahil, again, ang three basic economic activities natin, we have production, allocation, and consumption. Let's proceed sa ating microeconomics, okay? Ito na po ang ating microeconomics. Tulad po ng nabanggit kanina, ano nga po kasi yung madalas na nililesson natin kapag microeconomics? Ito po yung supply and demand. The demand and the supply. Ayan. So paano po ba natin dinidefine ang mga ito? Kapag sinabi po nating demand, it pertains to the willingness and capacity of the consumer to buy a good or service at a given price. Ano po yung makikita natin dyan? Willingness and capacity. Ito po yung kagustuhan, no? Ito po yung kagustuhan at kakayahan ng isang mamimili na makabili ng isang produkto o serbisyo. Yun po yung demand, okay? And then ang supply naman po, ito naman po yung kagustuhan at kakayahan nino ng nagbebenta, no, na maibenta ang kanyang mga produkto at serbisyo. Yun lang po ang demand at supply. Ganun lang po sila ka-basic na i-define, okay? At mahalaga po na alam po natin dito, no, if the board exam will ask us, ano daw po ang tawag? Sige nga po, try natin ngayon, teachers. Ano nga po kasing tawag doon sa tabular, ayan, tabular representation of the relationship between demand or supply and the price? Ano pong sagot? Ito po yung ating schedule, okay? Kapag tinanong naman po, no, ano naman daw po yung graphical representation? Ito naman po yung ating curve. Ulitin ko po, no, kapag sinabi po nating demand schedule, ito po yung ating, ayan, makikita nyo po dyan yung halimbawa. Ang demand schedule, ito po yung ating table. Again, yung table po pagdating sa economics, nagiging schedule. Yun naman pong graph na gaya nito, no, ayan po yung itsura ng graph natin for demand. Tinatawag po siyang demand curve, no, sa economics. Ayan, no. Pagdating naman po ng supply, ayan, yun din po yung tawag. We have a demand schedule. Ay, supply pala ito, pasensya na, no? Oh, wait lang, palitan na po natin habang maaga. Wait lamang. Oh, wait lang. Pause ko lang ho yung recording, papalitan ko lang ho ito, ano? Pause. Ayan, at tayo ay nagbabalik at napalitan na, no? So, pinalitan ko na ng agaran. Diyos ko, baka ma-screenshot pa, no? Ayan, kapag po supply schedule, yan po yung ating table. Yan po yung ating table na pumapatungkol na nagpapakita ng relationship ng price at saka nung quantity supply. Ayan, no? And then, of course, yung ating supply curve. Ayan naman po yung graphical representation ng relationship ng supply at saka ng presyo. So again, ano po yung relationship na tinitingnan natin? Yung price, no? Yung price at demand, price at supply. Kapag po tabular, ang sagot po schedule. Kapag po graphical, ang sagot po ay curve. Okay? Tatandaan po natin yan. At ito na po, pag-aaralan na natin yung pinakamahalaga sa usaping ito, yung law of supply and demand na natakal ko naman na sa inyo. Alright? So yes, we see in here, kapag daw po tumataas ang presyo, tumataas din ang supply, bumababa ang demand. Kapag naman bumababa ang presyo, bumababa din ang supply, at tumataas din ang demand. Sabi ko nga po, no? Sige, for the sake na lang po ng mga bago nating members,
nabanggit ko na po nabanggit ko na po kasi ito, actually sabi ko nga po common sense lamang kapag application 'no. Tignan po natin, kapag po tumataas ang presyo halimbawa ng alcohol o tumaas ang presyo ng alcohol, ipagpalagay na po natin yung maliit na bote naging 1,000. Ayan, sa mata, ito po kasing supply sa mata siya ng business owner. Itong demand sa mata siya ng consumer. O, again, tumaas ang presyo ng alcohol. Kapag po ikaw business owner ka, tig 1,000 na yung alcohol na ganyan, no? Magbebenta ka pa ba? Ang sagot po, yes, no? Ibig sabihin po, tataas yung supply mo nun, no? Dadamihan mo yung supply mo kasi ang mahal-mahal nito. Dadami yung kita ko. Yun po yung punto. Next naman po, kapag po tumaas ang presyo, ano po mangyayari dun sa demand? Kapag demand, sabi ko nga po, perspective naman nito nung bumibili. Kapag po tumaas, halimbawa, 1,000 na yung ganyang kaliit na alcohol, bibili ka pa ba? Ang sagot po, hindi na. Ano nangyari sa demand mo? Bumaba. Ganun lang po yon. So makikita po natin, no, direct po ang relationship ng price tsaka ng supply. Tapos inverse naman po ang relationship ng price tsaka demand. Okay? O tignan naman po natin yung mga nasa red, no? Kapag naman po bumaba ang presyo, halimbawa bumaba ang presyo ng sabihin na nating iPhone, ayan, ang iPhone. O ganito, bagsak presyo ang iPhone tag 500 na lang. Ayan, no? Sa tingin po ba natin yung mga magsusupply pa sila kung tag 500 na lang nito? Diyos ko, wala po silang kikitain, no? So yes, kapag bumaba ang presyo, naku, hindi na rin po magsusupply yung mga yan. Bababa ang supply. Kapag po 500 na lang ang iPhone, no, malamang sa lamang kayo pong lahat bibili. So yan na po lahat, no? Ang consumer, tataas po yung kanilang demand kapag bumaba ang presyo. And by the way, no, this law exists under the principle of ceteris paribus. So, ay, tatandaan nyo to, teachers. No, nung dati po lumitaw ito, Gen Ed, malay-malay ko ba bakit Gen Ed lumitaw? Ay, old curriculum pala yon. Kasi sa old curriculum po, ang Gen Ed may economics. So ito po, no, kailangan maalala, since tayo po wala tayong kawala dahil soc-sci majors tayo, kailangan alam pa rin natin. Ang ceteris paribus, isa po siyang Latin phrase na nangangahulugang all other things remain constant. Anong ibig sabihin nito? The assumption behind a demand curve or a supply curve is that no relevant economic factors other than the product's price are changing. So ibig sabihin, no, all other things, all other yung mga non-price determinants, hindi natin siya ay constant sila, no? Kapag nagbago ang presyo at may pagbabago, yun po, ceteris paribus. Basta, ang tatandaan po natin, ang tinatanong naman ng board exam, what does the ceteris paribus mean? Ang sagot po, all other things remain constant, no? So yun po yun. Ibig sabihin, constant po yung ibang bagay, constant po yung ibang factors. Ang nagbabago po ay ang ating ano, no? Ang ating presyo. Ayan. Alright, proceed po tayo dito sa ating ano na ba ito? Okay. Sa pagbabago po ng ating kasi meron po tayong tinatawag na shifting, 'di ba? Shifting of the demand curve. Ganito po, kapag po nagbabago yung ating mga demand at saka yung ating supply, base doon sa mga salik aside from price, no? Ito po yung tinatawag na shifting of the curve. Ayan. Shifting, ibig sabihin naglilipat-lipat, no? Ayan po. At bahagi po nito, yung kino-consider natin ay yung price of the substitute or the complementary good, no? So ito po na-discuss ko na rin sa inyo. Actually, wag po kayong matatakot. Madali lang po ito kapag nakita ninyo sa mga tanong, no? Ito po yung substitute good and complementary good. Ang sinasabi ko nga po dito, kapag substitute good, ito po yung mga bagay, no, that can replace other goods. Halimbawa, wala na pong supply ng Jollibee. Ano yung substitute niya? Eh di McDo, pares lang naman silang manok. Ganun po 'yon, no? Kaya po siya tinawag na substitute. Sige nga, focus muna tayo diyan. At ang idea po dito, kapag tumaas daw po yung presyo na halimbawa nung good na 'yon, halimbawa ng Chicken Joy, ayan. Kapag tumaas ang presyo ng Chicken Joy, anong mangyayari sa demand ng Chicken Joy? Eh di bababa po siya. Kasi halimbawa tumaas ang presyo ng Chicken Joy, naging taga 5,000 ang isang bucket. Bibili ka pa ba? Of course, hindi na. So bababa, no? Bababa ang demand para sa Chicken Joy. Anong mangyayari sa demand doon sa substitute niya, doon sa kahalili?
Eh, siyempre dun na pupunta yung mga tao. Anong mangyayari sa demand nun? Tataas na po siya. So, ano nangyari sa demand ng substitute? Tumataas. So, anong role dito? Kapag tumaas ang presyo ng original na produkto, tumataas naman po no yung demand ng substitute. Okay? Ganun lang po yun. And then next, ito po ang ating complementary good. Kapag sinabi po nating complementary good, ito po yung ating things that go together. Ayan, no? Ito po yung mga bagay na kung saan na madalas ay sabay po natin silang binibili dahil sabay po natin silang kinokonsume. At ang halimbawa po niyan palagi ay, ito, ang paborito ng board exam, ang hotdog ban at ang hotdog. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tumaas daw po ang presyo nung good, halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng hotdog bun, ano sa tingin niyo yung mangyayari dun sa demand ng hotdog bun muna? Sige. Ano mangyayari sa demand ng hotdog bun? Of course, bababa. Halimbawa, ang hotdog bun, ang isang tinapay na ganyan, sasabihin nila, ibebenta nila 100. Aba, Diyos ko, no? Aba, Diyos ko, hindi na ako bibili ng hotdog bun. Baka mag-bake na ako ng sarili kong bun. Joke lang, no? Kidding aside. So again, kapag tumaas ang presyo ng tinapay, bababa o tataas ang demand? Of course, no, bababa po ang demand. So, no, samantalang bumababa ang demand nun, bibili ka pa ba ng hotdog? Hindi na rin, no? Kaya ang mangyayari sa demand ng hotdog, no, bababa na rin siya. Anong rule dito? Anong rule dito? Kapag po tumaas ang presyo ng original na produkto, bumababa po ang demand ng complementary good. Ganon lang po 'yon, okay? Sige, proceed po tayo, no? Dito naman po sa ating goods that are connected to income. Ayan. Meron po tayong three kinds of goods. Number one, we have the normal goods. Ito po yung mga increased income leads to higher demand. O halimbawa, sabi ko nga po, no? Noon, isang sabon lang ang nabibili ko. Ngayon, nakakabili na ako at dahil tumaas na yung sahod ko, nakakabili na ako ng 5 sabon. Yan, ibig sabihin ang sabon ay isang normal good, no? Na kahit ako ay yumaman, yan pa din ay bibilhin ko at mas madami na. Yan po ang punto. Next naman, meron din po tayong mga tinatawag na inferior goods. Ano pong sinasabi ng inferior goods? Ito po yung increased income leads to lower demand. Ano pong ibig sabihin nito? Halimbawa, ganito, nung medyo hindi pa ganun kataasan ng sahod mo, kumakain ka sa karinderya, paboritong-paborito mo, papaitan. Ay, papaitan pa, no? Ngayon, aba, tumaas, na-promote ka, tumaas ang sahod mo, aba, mapangmata ka na ngayon. Hindi ka na ibig sabihin, kumakain ka na sa Samji, sa buffet, ganyan, sa fine dining, at minamata-mata mo na yung karinderya ngayon. Ano pong tawag doon sa mga pagkain sa karinderya? Ang tawag na po sa kanila noon ay inferior goods. Kasi kapag tumaas na yung sahod mo, kapag tumaas na yung sahod mo, ito na yung mga di mo binibili. O, di ba? Ayan, yan po ang ating inferior goods. At syempre, meron din po tayong mga tinatawag na luxury goods. Okay? Ito po yung mga tinatawag natin na luxury goods wherein the increased income leads to big percentage higher demand. Ibig sabihin, kung toro tumataas yung sahod mo, aba, bumubongga din ang pagbili mo nito. Ano yung halimbawa? Yung mga luxury bags, di ba? Pag tumaas yung sahod mo, aba, ito talaga yung mga priority mo sa buhay. Ang galing, di ba? Yan po yung mga yon, no? Madali lang pong i-identify, no? Sige, yan po yung normal goods, inferior goods, and luxury goods. Now we proceed doon po sa ating mga sitwasyon na kung saan, ayan, tingnan po natin dito. Ang supply, no? Ang supply mas madami sa demand. Ibig sabihin, yan po ay surplus, no? Ibig sabihin po, halimbawa, ang dinidemand ko lang ay isang baso ng tubig. Pero ang sinusupply sa akin isang pitchel. Aba, ibig sabihin, meron pong surplus ng tubig. Okay? Yun po yun. Next, kapag naman po mas madami ang dinidemand kaysa dun sa sinusupply, no? Yan po ay nagre-resulta sa shortage, no? Halimbawa, ano yung example niyan? Ang dinidemand ko ay aba, gusto ko bumili ako ng mga napakaraming bagay, no? Or rather, sige, ganito, bigyan natin ng sitwasyon. Ang dinidemand ko ay
30 bottles of water. O halimbawa yan, 30 bottles of water. Pero yung naisusupply lang nung aking pinagkukuhanan ay 5 bottles. Ibig sabihin, ano mangyayari? Magkakaroon po ng shortage. Yun po yan, no? So again, we have surplus, we have shortage. Yung surplus, sobra-sobra. Yung shortage, kulang-kulang. Okay, yun lang po yun. Pero ano po yung desirable sa dalawa? Wala po. Ang desirable po yung tinatawag natin na sitwasyong equilibrium. Again, ito po yung sitwasyong equilibrium. This is achieved at the price at which quantities demanded and supplied are equal. Aba, nagpantay sa equilibrium. Ayan, di ba? Bonggang-bonggang, bonggang-bongbong. All right, let's proceed po dito sa ating susunod. Ano po ba yung nasa susunod natin? Okay. Ito po yung mga government intervention in view of the different problems related to our supply and demand. Meron po tayong price ceiling. Ang price ceiling po, this is the highest price declared by the government for a particular product. Kasi po, kung hindi bibigyan yung mga, halimbawa, ang gobyerno, hindi siya magbibigay ng price ceiling. Aba, yung ibang business owners, sumusobra, no? Talagang ibinebenta ang kanilang mga paninda sa napapakataas na halaga. Ngayon, magbibigay lang ng maximum price. Magbibigay lang ng highest price ang gobyerno. Sasabihin niya, o ganito, yung business owner sabi niya, ibebenta ko ang cellphone na ito sa halagang 1,000,000. Pero ang sinabi ng gobyerno, tumigil-tigil ka dyan. Ang price ceiling kung hanggang anong presyo mo lang yan pwedeng maibenta ay 10,000 ganyan, no? Yun po yung price ceiling, oh, 'di ba? May tulong naman pala ang pamahalaan. And then meron naman po tayong floor price. Ito naman po kasi minsan kasi binabarat, oh, 'di ba? Is that a term, binabarat? Ayan, no, halimbawa sa mga magsasaka, sobrang baba po binibili ng bigas o ng palay sa kanila. So kailangan po mag-declare daw po ng mga tinatawag natin na floor price. This is the lowest price in buying the products, okay? Lowest price in buying the products. Hindi ka na pwedeng bumaba pa dyan, no? Ano ka? Suniswerte. So again, we have the price ceiling and then we have the floor price. We proceed po. Ayan. Pag-usapan na rin pong microeconomics, dito na rin po pumapasok, napapasadahan yung mga tinatawag natin na market structures. Ano? Kapag po market structures, meron po tayong actually sa ibang references, may 5, may 6. Pero for now, mahalaga po na identify natin yung 4 na pinakamahalaga. Yung pong ating number 1, pure or perfect competition. Ito po yung most desirable. Bakit? Ito po yung maraming sellers, tapos marami ding buyers. Ay, bakit po, no? Coach June, ibig sabihin po ba, maganda po kapag nagko-compete po, hindi po ba masama yung competition? Ay, teachers, tandaan nyo po, no? Sa mata po ng economics, maganda ang competition. Ano po nadudulot ng competition? No? Halimbawa, no? Maraming buyers, maraming buyers. Tapos, bibili sila ng karne, no? What if isa lang ang nagbebenta ng karne at tapos madumi pa yung binibenta niya, mabaho pa yung binibenta niya, botsa pa yung binibenta niya, aba, lugi ang mga bumibili. Ano po yung mahalaga, ano po yung magandang sitwasyon doon? Kung marami pong buyers, aba marami din dapat ang nagbebenta. No? Kaya po ang perfect competition nakikita natin saan? Sa palengke, 'di ba? Maraming bumibili, marami din nagbebenta. Ibig sabihin, anong ginagawa ng mga nagbebenta? Nagpapagalingan sila. O dapat hindi substandard ang quality nila para may bumili. Sino po nagbebenepisyo dito? Of course yung mga consumers. Yun po 'yon, no? So yes, sa mata ng economics, again, ang competition ay maganda. Pure perfect competition po ang tawag kapag many sellers and many buyers. Next, ano naman pong tawag, no? Ayun. So we have what we call a monopoly. Ito po, isa lang ang nagbebenta pero marami ang bumibili. Saan po natin 'to nakikita, no? Saan po natin ito nakikita? Kapag po halimbawa yung utilities na meron po tayo, monopolyo po 'yan. Bakit po manifestation ng monopolyo? Bakit? Ah ano ba ito? Sa lugar niyo po ngayon, may choice po ba kayo kung saang electricity kayo magpapakabit, no? Wala po madalas, no? Ibig sabihin, forced po tayo to have one seller only. Tapos marami po ang bumibili. Yan po ay monopoly, okay? At makapangyarihan po yung mga monopolyo. Kaya po, di ba, na mamalas-malas ka kapag yung iyong electric provider, ayan, ang electricity provider mo ay hindi magaling, no? Ang iyong utility provider ay hindi mahusay at hindi tapat sa serbisyo.
serbisyo. Next, ang oligopoly naman po, ito po yung few sellers and many buyers, no? Ano po yung halimbawa nito? Ito titignan natin, few sellers, many buyers. Kasi ang mahalagang makita natin dito, no, kaunting firms lang yung nagko-control sa market. Yung key characteristic po kasi ng oligopoly, no, wala po sa mga firm na nabanggit, wala po sa mga seller na nabanggit. Ang pwede mong ano to, parang puwedeng matanggal kasi tingnan niyo 'no, ano yung halimbawa nito, Cebu Pacific sa airlines, Cebu Pacific, Philippine Airlines 'no, kakaunti lang po silang nagpo-provide ng gano'ng serbisyo. 'Pag tinanggal mo yung isa 'no, madalas madalas magkakaroon nito ng lubhang, epekto pa rin. Kasi kakaunti nga lang po silang nagpo-provide nito. So gano'n po 'yun, yung gano'n po yung oligopolyo 'no. So nangyayari din po 'yan sa mga telecommunications, halimbawa 'no, sa internet 'no, sila-sila din po. Ano yung mga famous na brands diyan 'no, few sellers ng, serbisyong telecommunication. We have PLDT, Converge, 'di ba? Kaya madalas 'di ba, pare-parehas sila ng sakit, ang babagal. Eme lang, sa'min ang bilis 'no. Sadyang nagkaroon lang po ng problema sa internet kaya late kong, na-upload ito. Sige, o late kong nai-record ito at na-upload ang materials. Sige, next monopsony naman po tayo. Kapag naman sinabing monopsony, many sellers and one buyer. Ano pong ibig sabihin nito? Gaya po halimbawa sa mga country na kung saan one buyer. Ano pong ibig sabihin ng one buyer? Posible po ba yung isa lang bumibili? Yung one buyer po doon, yun po yung pamahalaan. Ibig sabihin, yung many sellers, ito po yung mga, halimbawa, ito po yung mga farmers na binibenta nila yung kanilang mga produkto sa pamahalaan na siyang magko-convert nito sa kung paano niya gustong i-convert at i-process, no? So yan po. Yan po ang ating mga market structures. We have pure perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopsony. Next. Sige. So yes,